Ang pakiramdam ay parang hangin, ang espada ay nakarating sa siyam na misteryo. Malapit na akong maging isang Diyos ng espada, ang aking templo ng espada ay nagbigay ng proteksyon sa Green Dragon's Sword Sect sa loob ng 100 taon. Ang utang kay Ling Feng ay nabayaran na rin. Ikaw, Xiao Wuye. Ang iyong sarili ngayon ay parang isang patay na aso. Gusto mong agawin ang posisyon ng prinsip ng espada. Karapat-dapat ka ba? Ha 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 ha. masarap. Ay, isang tanga pala. Mas madali na ito. Kayong dalawa. Dalhin niyo siya sa kwarto ng iyong miss. Xiaopao, Suking Chue, ngayong gabi, ang iyong pangalan bilang isang malandi, ay magkakalat sa buong Jin City. Eight. Ako ay nagretiro para sa pagsulong. Ngunit ako ay tinusok ni Liang Qian na magnanakaw. Naging tanga sa loob ng 3 taon. Siya ang nagligtas sa akin. At nakipagtalik sa isang mystic and jade body na isang beses sa 10,000 taon. Hindi lamang gumaling ang aking mga sugat, kundi nakamit ko rin ang antas ng Diyos ng Espada. Sa halip, naging biyaya ito. Ito ang iyong bayad, ang pangyayari ngayon. Ay huwag nang banggitin pa. Oi Suching Shue, nandito ka pala. Oi Suching Shue, nandito ka pala. Suyaw, ikaw pala ang nasa likod nito. Oh. Zenozia? Baka naman ikaw at siya. Oy, hindi ba't nahuli ko lang kayong nagkakasala? Bakit galit na galit ka pa? Suking Tsue, hindi mo rin gustong. Ang balita na ang iyong miss ng Su family, sa gabi bago ang kasal, ay nakipagtalik sa kabit, ay maging headline sa Jin City. Ay, kung ganon, ang kasunduan mong pagpapakasal sa prinsip ng espada, ay maaring hindi matuloy. Ano ang gusto mo? Gusto kong talikuran mo ang karapatan mong maging tagapagmana ng Su family. Panaginip mo yan. Kung ganon, wala akong magagawa kundi. Hindi ka na palatangga. Dahil kapatid ka ni Suking Tsue, umalis ka na ngayon. At hindi kita papatayin. Ano, kabia? May karapatan ka bang magsalita sa akin ng ganyan? Mukhang kagabi, ikaw at ang iyong miss ng aming Su family. Ang galing mong mag-alaga. Dati, pwede mong kunin ang iyong sahod. At maglabang. Pero na yon. Baka hindi mo na mabayaran ang mga gamot mo. Putulin ang kanyang mga kamay pa. Suyaw ang ating usapan, hindi kailangan. Naisama ang ibang tao. Suking Chue, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Huwag kang magsalita ng ganyan sa akin. Gavin Montag. So, Chi. Ikaw pala ay mayembro ng Green Dragon Sword Sect. Suking Chue, huwag kang masyadong magyabang. Isang ordinaryong membro lang ng Green Dragon Sword Sect, hindi ka nito kayang protektahan. Hintayin Montag lang. Alis na kami. Hintayin kita. Tawagin mo na lang akong Xiaoye. Xiaoye, salamat sa tulong mo ngayon. Walang anuman. Iniligtas mo ako kaya ako si Xiaoye ay magiging proteksyon mo habang buhay. Huwag kang mag-akala, gwapo. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin, pero one night stand lang ito. May 5 milyon sa card na ito. Dalhin mo ang perang ito at umalis ka sa Jin City. Huwag ka nang bumalik kailanman. Suking Tsue, sinabi ko na. Naprotektahan kita habang buhay at gagawin ko ito.
Ang Dragon Guards ay nag-abang sa pagbabalik ng Palace Master. Nahuli kami sa pagprotekta. Patabaring muntak kami, Palace Master. Walang problema. Ito ay bahagi ng aking kapalaran. Narating ko na ang Sword God Realm. Wala nang makakatalo sa akin sa mundo. Binabati kita, Palace Master. Alam mo ba si Su Kingsu? Palace Master, si Su Qingxue ay ang panganay na anak ng pamilya Su. Ang pangalawang sanggay ng pamilya, Su ay laging nag-aambisyon sa kanyang posisyon bilang tagapagmana. Kung hindi dahil sa Green Dragon Sword Sect. At sa kasunduan ni Liang Tian na pakasalan siya. Baka naagaw na ngayon ang Su Corporation. Liang Chen. Magpakasal si Su Kingsu sa kanya. Hindi ko alam, pero sa ngayon, ang pag-asawa ang tanging paraan para maprotektahan niya ang sarili. Ang babae ko, si Xiaoye. Hindi kailangang magpakumbaba sa iba. Huwag mo nang pakialaman ito. Pupuntahan ko mismo ang pamilya Su. Green Dragon Sword Sect, no? 3 taon nang may utang sa akin. Oras na para bayaran nyo. Ano ang ginagawa ninyo? Oy, et Ping Chue, bakit hindi kasama? Ang Kabit Montag? Suyaw, huwag kang magsalita ng ganyan. Liang Tian, kailangan ko ng paliwanag mo. Paliwanag. Su Kingsu. Ano ka ba? Liang Chen, mas mabuting maintindihan mo. Ikaw ang aking nobyo, Su Kingsu. Ha? Nobyo? Naku, Ate Kingsue. Nung nakikipagtalik ka sa ibang lalaki, bakit hindi mo naalala na may nobyo ka pa? Ang init ng ulo mo ngayon, baka kagabi. Hindi ka nasarapan sa lalaking yon? Su Kingsu. Ikaw ang aking nobya. Pero nagmamadali kang sumiping sa ibang lalaki. Ano ang tingin mo sa akin, Liang Tian? Liang Chen, isa itong malaking pagkakamali. Hahaha, Su Kingsu. Kahit kanino ka mahumaling, kahit kanino ka matulog. Wala akong pakialam. Hindi ko pakakasalan ang isang babae na marumi. Pero para sa isang magandang babae, pwede pa rin. Bigyan ng ilang pribilehiyo. Kung gayon ay susunod ka sa akin. At pagsisilbihan mo ako ng maayos. Baka pwede pa tayong magpakasal. Gago ka. Yung Master Ling, pasok na tayo sa loob. Nakakaawa ang babaeng ito, nakakahiya. Oo nga pala, Su Kingsu. Kapag naisip mo na, saka mo sabihin sa akin. Ano? Sandali lang, pupunta na ako. Tumigil ka. Ito ang Su Corporation. Hindi ito lugar para sa isang hampas lupa tulad mo. Umalis ka. Nandito ako para kay Su Kingsu. Umalis ka na. Kung hindi, magiging masama ang loob ko. Maraming tao ang pumapasok at lumalabas. Bakit sila pwede? Hindi. Sila ay mga sosyal na tao. Nakasweet at di. Ano ka ba? Mga taong mapangmata sa kapwa. Kung saan gusto pumunta ni Xiaoye. Walang makakapigil sa akin. Naghahanap ka ng away, at tulong. May nagkakagulo. Zeno? Zia? Mga langgam lang kayo, hindi nyo ako mapipigilan. Presidente Su, itong lalaking ito sabi hinahanap ka. Pero sinaktan niya ang mga kasama natin ng walang dahilan. Xiaoye, ano ang ginagawa mo? Katarantaduhan. Nagkakalat ka ng kasinungalingan. Binigyan lang kita ng leksyon. Xiaoye, ito ang kumpanya ko. Hindi kita kailangan para pamahalaan ang mga empleyado ko. Sige na, sumama ka sa loob. Xiaoye, hindi ba't sinabi kong umalis ka sa Jinsheng? Paano mo ako nakita dito? Sinabi ko na, Xiaoye, ipagtatanggol kita habang buhay. At iyakong gagawin ito. Ang pagtatanggol mo sa akin ay pumunta sa kumpanya ko. At nanakit ng mga gwardiya? Mali ang intindi mo. Sa totoo lang, hindi ako. Isang estudyante ng Kinglong Jianzong. Alam mo ba ang Giant Shendian? Siyempre, ang Giant Shendian ang pinakamisteryosong puwersa sa Dakin. At ang Giant Dao ng pinuno ng Giant Shendian ay walang katulad sa kasaysayan. Hindi matatalo ng sinuman. Tama. Ako ang pinuno ng Giant Shendian, ang walang kamatayang Giant Shen. Sige, akala mo ba tanga ako, Su Kingsu? Kung gusto mong lokohin ako, hindi mo kailangang magsabi ng mga kasinungalingang puno ng butas. Hindi kita niloloko. Ngunit ang katotohanan ay nandyan. Paulit-ulit mo lang ako. Binibigyan ng problema. Xiaoye, kung totoong ikaw ang pinuno ng Giant Shendian, bakit ka napadpad sa kwarto ko na parang tanga? May 5 milyon sa card na ito. Hindi mo ba sinasabing, ipagtatanggol mo ako? Kunin mo ang perang ito at umalis ka na sa Jinsheng. Iyan ang pinakamagandang pasasalamat mo sa akin.
Natatakot ka bang maghiganti si Liang Qian? Kung gayon, wawasakin ko ang Kinglong Jianzong sa isang iglap. Siya Uwe, minsan. Hinahangaan ko talaga ang pag-arte mo. Kung magpapalit ka ng itsura, baka may maniwala na ikaw ang pinuno ng Giant Shendian. Pero tama ka. Ayaw kong pakasalan si Liang Qian. Ngunit wala akong choice. Su Qingsu, sinabi ko na ipagtatanggol kita habang buhay at tiyak kong gagawin ito. Kung ayaw mong pakasalan si Liang Qian, papatayin ko ang Kinglong Jianzong. Siya Uwe, bitawan mo ako. Hanggang ngayon, ganito pa rin ang sinasabi mo. Wala ka ng pag-asa. Su Qingsu bakit hindi tayo magpustahan? Anong pustahan? Pagkatapos ng 3 araw. Kung hindi ko mawasak ang Kinglong Jianzong, aalis ako sa Jincheng. At hindi na babalik. Ngunit kung nawasak ko ang Kinglong Jianzong sa loob ng 3 araw, pakakasalan mo ako. Kung kaya mo talagang gawin yan. Kung ikakasal kita sa'yo, ano naman? CJ, usapang totoo. Pagkatapos ng 3 araw, wawasakin ko ang Kinglong Sword Set. Pakakasalan mo ako. Paano ako nagkakaroon ng pag-asa sa ganitong lalaki ngayon? Nakakatawa talaga. Pagpugay sa punong leader, si Jiang Lan, punong tagapagtanggol ng Divine Dragons. Kasama ang 36 Heavenly Generals ng Sword God Temple. Malugod namin tinatanggap ang pagbabalik ng punong leader. Pakikuha ang Sword God Token. Gawa sa Meteorite Iron na may disenyong dragon. Ang huling pagkakataon na hawak ko ang token na ito ay 100 taon na ang nakalipas. Nga pala Jiang Lan, ang investigasyon mo tungkol sa galaw ng Kinglong Sword Set. May resulta na ba? Ang Kinglong Sword Set sa loob ng 3 araw ay magkakaroon ng pagpupulong sa Kinglong Villa. Para SA, Sword Testing Conference. Ziliang Xian, ang Sword Prince NG Kinglong Sword Sect. Bukas ay pupunta sa Su Family bilang kinatawan ng Kinglong Sword Sect. Para sa seremonya ng paglagda. Sa okasyong ito, ang lahat ng mga sekta sa Southern Region ay magpapadala ng kanilang mga kinatawan. Kaya't ipakalat natin ang balita na ang punong leader ng Sword God Temple ay dadalaw sa Su Family bukas. Punong leader, balak nyo bang atakihin ang Kinglong Sword Sect? Isang maliit na Kinglong Sword Sect lang, karapat dapat ba sa akin? Ang pagdalaw sa Su Family ay para lamang kay Miss Su. Magbigay ng isang malaking regalo. Naintindihan ko, ayusin ko na ito. Ang aming Sword God Temple ay tahimik na sa mundong ito sa loob ng 100 taon. Panahon na para ipaalala sa mga sekta at pamilyang ito kung sino talaga ang tunay na Panginoon ng mundong ito. Su Qingsu, ang aking huling alok. Ano na ang desisyon mo? Panaginip mo yan. Su Qingsu, huwag mong baliwalain ang kabutihan. Isang karangalan na magustuhan ka ng Sword Prince kahit na isa kang bulaklak na nalanta. Iyon ay swerte mo. Liu Qian, ngayon ang araw ng signing ceremony ng Su Corporation. At ng Kinglong Sword Set. Ako ang may-ari ng Su Corporation. Ikaw, ano ka ba para umupo dito at magsalita ng kung ano-ano? Kasi ano sa akin? Ikaf, Su Qingsu. Paano mo kinakausap ang nanay ko? Babaeng walang hiya kung nandito lang ang tatay ko. Ang walang kwentang bagay na ito ay matagal ng pinalayas. Wow, Su Qingsu, talagang inisip montag. Na ikaw ay importante. Nandito si Lord Liang Xian. At nagagawa mo pa ring maging bastos? Kawili-wili. Su Qingsu, ikaw ang unang... Ang babaeng ito, ang lakas ng loob na hapin ako ng ganito. Gayon, ulitin ka ulang. Kung mapapasaya montag ako, pwede kong hindi ituloy ang pag-anol ng kasal. Liang Qian, mas mabuting isang tabi mo na yung balak mo. Kung hindi mo itutuloy ang kasal, hindi mo ako kahit kalingkingan maaabot. Kahit pamawalan ang sugroup. Nang suporta ng Green Dragon Sword Sect, wala akong pakialam. Nagbabanta ka sa akin? Ang Green Dragon Sword Sect, ang pinakamalakas sa Southern Domain. Walang nakakapagbanta sa akin dito sa Southern Domain. Ang Green Dragon Sword Sect ang hari dito. Isang maliit na pamilya lang kayo. Hindi kayo karapat-dapat kahit magsuklay ng sapatos ko. Ngayon din, kung gusto ko, pwede kitang gahasain dito. At walang makakapigil sa akin. Ang engagement at dowry ay sapat na para bigyan ka ng mukha, Su Qingsu. Huwag mong abusuhin ang kabaitan. Dumating na ang 3 sect leaders. Swerte mo, dahil darating din ngayon ang taong iyon. Ang kapangyarihan sa likod niya, kahit ang Green Dragon Sword Sect, ay natatako. Dapat handa ang inyong pamilya ng pinakamataas na pagtanggap. Ang dakilang tao. Kung simpleng sagning ceremony lang, hindi karapat-dapat. Ang presensya ng 3 sect leaders ng Southern Domain. Ang tunay na highlight ng araw, magsisimula na. Hindi pa sa inyong pamilya ang kontrata. Kung ganong, ang taong pinahahalagahan ni Liang Qian ay nagpakababa para sa aming pamilya. Karangalan namin ito. Kung makukuha namin ang tulong niya, ang Green Dragon Sword Sect ay tataas ang antas at magiging ang pinakamalakas na set sa Southern Domain, at ang inyong pamilya ay magiging ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Southern Domain. Suyaw-suyo, bilisan ninyo at salubungin
ang dakilang taong iyon. Su Kingsue, mas mabuting magpakabait ka, huwag mong galitin siya. At malagay sa panganib ang aming pamilya. Ang galing ng pamilyang Su, nakakabilib talaga. Si Hunanzi, ang Supreme Ruler ng Southern Domain, ay handang mag-alay ng kayamanan para sa inyong patnubay. Hunansen, Habang kayo ay nagretiro, si Hunanzi, ang namamahala sa lahat ng bagay sa Southern Domain, at ginawa niya ito ng buong puso. tama, ginawa niya ng buong puso, ngunit ang Southern Domain ay hindi niya naman napamahalaan ng maayos. Kung ganon, tatangihan ko na siya. Huwag na. Kung may puso, tawagin mo na siya. Pagkatapos ng 1-0 minuto, gusto kong makita siya sa seremonya ng pagsahin ng pamilya Su. Kung hindi, si Hunansen ay magiging sikat sa timog. Magiging sikat siya sa timog. Naiintindihan ko, pero ang seremonya ng pagseg ay nagsimula na ng kalahating oras. Hindi ka PABA papasok? Hanggat wala ako, sino ang magsisimula? Noong ako'y tinarakan ni Liang Qian, ako'y naging tanga ng 3 taon. Ngayon, gusto kong makita ni Liang Qian ang kanyang ipinagmamalaking sekta na sisirain ko ng isang taga. Basta tanggapin mo, ako na ang bahala. Nalipulin ang kinglong insect. Hindi na kailangan. Sa 3 araw, ako mismo ang kikilos. Ngayon, narito tayo para kay Su Kingsue. Naghahanda ng regalo. Handa na ba ang mga regalo? Ang mga Dragon Guard ay handa na. Hintay lang sa iyong utos. Halos oras na. Oras na para lumabas tayo. Siege. Pakita ang imbitasyon. Ikaw? Yao Yao, kilala mo ba ito? Hindi pa natin naayos ang nangyari noong nakaraan. Ngayon ikaw mismo ang lumapit. Siya ang lalaking nagtaksil kay Su Kingsue, ang tangang iyon. Dahil sa konting kapangyarihan, nagmamalaki. Nasaktan niya ang 2 bodyguard ng pamilya Su. Aayusin natin ito. Sinabi ko na. Kung hindi ka kapatid ni Su Kingsue, sa tingin mo ba may karapatan kang makipag-usap sa akin? Bata, makingat ka. Ngayon. Ang seremonya ng pagsaing ng pamilya Su at Kinglong Jiansek. Ang Jianzi ay nasa amin ngayon at may isang misteryosong tao na darating. Kung magkakagulo ka ngayon, ikaw ang mawawalan. Bibigyan kita ng pagkakataon, lumuhod ka ngayon, humingi ng tawad kay Yao Yao, at isuko ang iyong kapangyarihan. AMEA, baka maawa pa ako sa iyo. Lumuhod. Karapat-dapat ka ba? Haha. Binigyan na kita ng pagkakataon. Kung malaman ni Jianzi na nagtaksil ka sa kanyang nobya, baka mawala ang buhay mo dito. Dapat may lumang kasi yan. Pero kung gusto niyang mamatay, hindi ako mag-aatubiling ipadala siya sa reinkarnasyon ng mas maaga. Naku, ang lakas ng loob mo. Isang ordinaryong estudyante lang ng Kinglong Sword Sect. Ngunit nagwawala ka at nalalait sa aming Sword Prodigy. Bata, ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan. Babaliin ko ang mga binti mo at itatapon sa labas ng Su family. Sino ang may lakas ng loob? Alam niyo ba kung sino siya? Hala, saan mo nakuha ang artistang ito? O baka naman, kinainisan mo siya? Ako ang pangalawang anak ng Su family at sinaktan mo ako. Ang lumapastangan sa Panginoon ng Sword God Temple ay dapat parusahan ng kamatayan. Sword God Temple? Kailan pa nagkaroon ng ganitong sekta sa Southern Domain? Nag-imbento ka lang ng kasinungalingan at nagwawala ka rito. Ignorante. Ang Sword God Temple na binanggit ng babaeng yun ay tunay na umiiral. Ano? Ang Sword God Temple ang pinakamisteryosong puwersa sa Great Kim. Sa loob ng libu-libong taon, nananatili itong pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga sekta. Kahit ang Southern Domain es Supreme, S.I. Hunansen. Kapag nakita ang ganitong napakalaking puwersa, ay wala siyang magagawa kundi magpasako. At narinig ko, ang malaking tao na darating ngayon ay galing sa Sword God Temple. Su Yao, mukhang hindi lahat sa Su family ay katulad mo, tanga at ignorante. Ikaw. Yaya, huwag kang makalala. Kahit na ang malaking taong iyon ay dating sa Su family ngayon, imposibleng itong batang ito. Nagdala ng artista na hindi alam kung saan galing at nagpanggap bilang malaking tao ng Sword God Temple. Akawa mo batanga ako, suyo? Sa totoo lang, ako pa ang dapat mong pasalamatan. Kung hindi ko sana nakita sa daan noong araw na yon, hanggang ngayon,
ay isa KPA ring tanga. Ignoranteng bobo. Narito ang Sword God token. Narito ang Sword God token. Baka naman, tunay siyang miyembro ng Sword God Temple. Imposible, hindi ba Asia dating tanga? Jintong Dragon Pattern. Katulad ng mga balita, mukhang tunay ang token na ito. Xiao Wuye, bakit ka nandito? Sige, sumama ka sa akin sa loob. Su King Sue, Zenozia? Siya ay aking bisita, Su King Sui. Kailangan ko pa bang magpaalam sa iyo? Baka naman siya talaga ang miyembro ng pinakamakapangyarihang sekta, ang Sword God Temple. Kuya, nalilito ka na. Ako rin, nagtataka. Mukhang hindi naman malakas ang batang ito. Ngunit ang Sword God Token. Ano ang nangyayari? Ang Sword God token? Tiyak na peki iyan. Peke. Isipin mo kung talagang taga Jian Shendian siya. Yung mga taong nasa mataas na posisyon, paano nila matitiis si Su Qingzu? Nabastos siyang tratuhin, nagpapanggap lang yan, nagmamalaki. Tama ka, isa lang ziyang tanga. Na nakuha mo lang sa kalye. Tama, 2 araw lang, biglang naging malakas na tao. Kahit sino na may konting utak, hindi maniniwala sa mga kakaibang bagay na yan. kaya nga, nadala lang tayo sa kanyang aura. Kaya nakaligtas siya. Sundan natin sila, ngayon ang pinakamahalagang araw ng Pamilya Su. Huwag mong hayaan yung tangang yan na magulo sa bahay natin. Xiao Wuye, huwag kang magpakalabis. King Sui, ano ba ang ibig mong sabihin? Pumasok ka sa kumpanya ko, nanakit ng gwardiya, okay lang. Ngayon nagulo ka pa sa bahay. Alam mo ba kung anong araw ngayon? Alam ko, hindi ba yung signing ceremony mo sa Jian Shendian? Mabuti at alam mo. Ano? Ano ba ang sinasabi mo? Ano, may mali ba akong sinabi? Anong Giant Shendian ngayon ay ang Kinglong Giant Zong. At ang signing ceremony ng Pamilya Su. Kaya pala kanina sa pintuan. Nagpapanggap ang taga-Giant Shendian, may hawak na peking plaka. Nagpapataas ng ihi, nagpapanggap lang pala. Xiao Wuye, palagi mong sinasabi na ipagtatanggol mo ako. Pero ganito lang pala ang laro mo, parang bata. King Su, hindi kita niloloko. Yung plaka na yon, talagang Giant Shenling yon at ako. Ang totoong Panginoon ng Giant Shendian, ang walang kamatayang Giant Shen. Xiao Wuye, tama na. Yang mga laro mong parang bata. Nakaloko ka lang kay Suyao at Suyo. Pero kay Liang Tian, sasabihin ko sa iyo, ang Giant Sin ng Kinglong Giant Zong na si Liang Tian. Nandito ngayon sa banquet hall. Eh ano naman? Xiao Wuye, ikaw yung itinakwil. Ng Kinglong Giant Zong 3 taon na ang nakalipas. Ano sa hindi maalala niya? Ang maliit mong tao. King Long Giant Zong man o Hong Long Giant Zong. Walang silbi sa isang taga ni Xiao Huye. Xiao Wuye, sawang-sawa na ako sa iyo. Gusto mong mamatay, huwag mo kaming isama. Eh ano naman? Sige, okay ang Dragon Sword Set ng lakas. Isang basura na itinapon ng Dragon Sword Set. Ano ba yung maalala niya? Isang maliit na tauhan ng tulad mo. Dragon Sword Sect man o Red Dragon Sword Sect. Walang silbi sa isang saksak lang ni Xiao Huye. Xiao Wuye, sawang-sawa na ako sa iyo. Kung gusto mong mamatay, huwag mong idamay ang pamilya namin. Halika, bigyan natin ng palakpak ang Oscar-winning actor na ito. Xiao Wuye, di ikaw may kakaila. Ang galing mo talagang umarte. Muntik na akong maloko. Itinaboy ng Dragon Sword Sect, itinakwil ng Shen family. At Ping Sui, kung hindi mo sasabihin, hindi namin malalaman ang totoo sa kanya. Anong pinagtatawanan mo? Tumatawa ako sa pagiging mayabang mo at sa katangahan niya. Nakakatakot naman. Gusto mong baliin ko yung binti mo? Suyo, siya ang aking bisita. Sino ang lasang loob siya? Su Qingzue, sigurado ka bang ipagtatanggol mo siya? Ako ang tagapagmana ng Su family at ang ama ay may malubhang sakit. Ako ang may kontrol sa bahay na ito. Tak apagmana? Ha? Su Qingzue, magising kan ga. Ang dahilan lang kung bakit ka nandito pa sa Su family ay dahil maganda ka at nakakapagpasaya ka sa Sword Master. Paano kung makita niya ang kabit mong ito? Ano kaya ang isipin niya? Magluluhod siya sa harap ko. Su Qingzue, ang kwela ng kabit mo. Ang galing niyang magsinungaling sa buong Southern Domain. Walang katulad niya. Xiao Wuye, tumahimik ka. Suyo, lumayo ka. Ako ang may kapangyarihan dito sa Su family. Siya ay isang itinaboy lang ng Dragon Sword Sect. Hindi karapat-dapat makalabit ng sapatos ng Sword Master. Bakit mo siya pinoprotektahan? Naintindihan ko na. Siguro dahil masarap siyang kasama, kaya ayaw mong bitawan? Sino ang maingay diyan? Ano ang nangyayari? Nanay, Zila, Yaya, ano ang nangyari? Sino ang nanakit sa'yo? Nanay, itong lalaking ito ang nanakit kay Yaoyao. Nagbanta pa siya na kapag hindi siya narespeto ulit, papatayin niya si Yaya. Su Qingzue, ikaf na trader. Hindi ka lang nagdadala ng lalaki sa labas, dinala mo pa sa bahay. Wala kang lugar sa pamilya namin. Hinampas Montag ako? Alam Montag ba akong sino ako? Si Jianglan, siya ang stepmother ni Su Qingzu. Walang anumang relasyon sa dugo si Su Qingzu. Sige, ngayon ay narito kami upang magbigay ng regalo. Kailan iba ang sasagot? Labag sa batas. Ito ang aking tahanan. Hindi ito lugar para sa inyong kalokohan, Su Qingzu. Ikaf. Oy. Ang pangyayaring ito ngayon, kailangan mong magbigay ng paliwanag.
Magbigay ng paliwanag. Nakakatawa. Gaya ng ina. Gayon din ang anak. Gusto ninyo ng paliwanag? Sige, ngayon ay pakikinggan niyong dalawa. Ang aking sasabihin. Ang pangyayaring ito ngayon, kailangan mong magbigay ng paliwanag. Magbigay ng paliwanag. Nakakatawa. Gaya ng ina. Gayon din ang anak. Gusto ninyo ng paliwanag? Sige, ngayon ay pakikinggan niyong dalawa. Ang aking sasabihin. Siya ay nakipagsabuatan sa mga dayuhan upang wasakin ang Su Corporation. Ito ay kawalan ng katapatan. Pinagmulan ng malubhang sakit ng kanyang ama. Ito ay kawalan ng paggalang. Noong araw sa hotel, nabisto ang kanyang masamang balak na saktan ako. Ito ay kawalan ng habag. Nagbigay ng gamot upang mawala ang dangal ni Su King Su. Ito ay kawalan ng katarungan. Ang iyong anak ay walang katapatan, paggalang, habag at katarungan. Ito ang aking paliwanag sa iyo. Ako si Xiaoye ay sumusunod sa batas ng sanhi at bunga. Ang ginawa ng iyong anak ay bunga ng kanyang mga gawa. Mabuti, mabuti. Sa loob ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon na may nang api sa pamilya Su. Kayong dalawa ay napakalabis. Huwag ninyong sisihin ang aking pagiging walang awa. Mga tauhan, ngayon, walang sinuman sa inyo ang makakalabas ng aming tahanan. Tumawa ka. Tingnan natin kung makakatawa ka pa. Kapag nakita mo si Master Janzi, sumama kayo sa akin sa bulwagan. Hihilingin ko kay Master Janzi na magbigay ng katarungan para sa pamilya Su. Tara, Xiaoye, malaki ang problema mong ginawa. Kahit si Liang Chan ang dumating, hindi kita mapoprotektahan. Walang problema. Kahit ang kanyang ama na Green Dragon Sword Master ay dumating, ay tataluhod lamang sa harap ko. Wala ka ng pag-asa. Sumama ka sa akin. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang loob nila dahil lang sa isang Master Janzi. Master Yanzi, Ziyaya, Nazaktan. Ano? May isang batang lalaki na hindi namin kilala, na hindi napagbigyan ni Su King Su, ay nagwala sa aming tahanan. Ang lalaking iyon ay napakalabis. Hindi lamang sinaktan ang mga tagapagtanggol ng pamilya Su, kundi sinaktan din ang aking ina at si Yao Yao. Sino ang may ganitong kapal na mukha? Ngayon ay ang araw ng segning ceremony ng Green Dragon Sword Sect at pamilya Su. Magulo dito. Talagang hindi na respeto ang Green Dragon Sword Sect at ang tatlong malalaking sect. Master Janzi, at sinabi pa niya na kapag nakita mo siya, sabihin mong luluhod ka sa kanya at kahit na dumating man ang iyong amang Kinglong Jianzun, magmamakaawa lang sa kanya. Ang lakas ng loob mo sa buong Timog Region. Wala pang nakakapagsawalang bahala sa aming Kinglong Jianzong. Nazanzia? Tara tingnan natin. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Ako mismo ang pinakamalaking lakas ng loob. Sino itong baliw? Sa harap ng Janzi, may ganito kang kapal ng mukha. Sa Timog Region, wala pang nakakapagwalang galang kay Janzi. Si Jianzi ay siya. Siya ang Su King Su. Ang kinakasama mo sa labas, ikaw pala. Ikaw ang nanakit kay Binibining Su? Liang Tian, makinig ka ang nangyari ngayon. Ay isang laking pagkamali. Tumigil ka, Su King Su. Binigyan na kita ng mukha. Huwag mong ipagpilitan ang hindi mo karapat-dapat. Huwag mong kalimutan kung sino ang iyong tunay na nobyo. Ang sinabi ko, Xiaoye, ay gagawin ko. Pagkatapos ng araw na ito sa buong Timog Region, wala na makakapag-visit sa'yo. Kataba-taba. Pag-usapan natin ito mamaya. Hoy, ikaw, tanong ko ulit, ikaw ba ang nanakit kay Binibining Su? Hoy, Ikaf, tanong ka uulit. Ikaw ba ang nanakit kay Su Yao? Ako lang ang nagpaparusa sa iyo para sa pamilya Su, para kay Su King Su. Sa isang babaeng walang dangal, walang katapatan, at walang galang. Sino itong baliw? Sa harap ng Janzi, may ganito kang kapal ng mukha. Sa Timog Region, wala pang nakakapagwalang galang kay Janzi. Mabuti, mabuti. May lakas ka ng loob, kaya desidido ako. Nabigyan ka ng pagkakataon ngayon. Basta lumuhod ka rito. At magmano sa lahat ng naririto ng 3 beses. At ako, si Liang Chan, ay hindi ka papatayin ngayon. Sige, bibigyan din kita ng pagkakataon. Lumuhod ka sa harap ko. At iwanan kong buo ang katawan mo ngayon. Nababaliw na ito. Akala montag kung sino ka. Kahit ang pinakamakapangyarihan sa Timog Region, si Hunansen, ay hindi magsasalita ng ganyan. Ano ka, Bea? May lakas ka pa ng loob na magmalaki sa harap ko. Hindi mo pa alam kung sino itong nasa harap mo. Siya ang pinakamalakas sa unang sekta ng Timog Region. Ang Yanzi NG Kinglong Yansong, Ziliang Xian. Ang aking ama, ang Kinglong Jianzun, ay matagal na nakapasok sa Huashenjing at walang kalaban sa Timog Region. At ako, na nag-aral ng espada sa loob ng 30 taon, ay isa rin sa pinakamalakas sa Timog Region. Gayon, siya nga, dumating na si Hunansen, ni hindi ka dapat na lumuhod ako dito. Ito, sapat na ba ang kwalifikasyon? Narito ang Sword God Command. Mga cultivator ng Great Kin, lumuhod kayo. Ano, yang Sword God Command? Ni hindi mo alam? Iyon ay simbolo ng pagkakakilanlan ng punong tagapag-ingat ng Sword God Temple. Ang Sword God Temple, ang pinakamisteryosong kapangyarihan sa aming Great Pin. 1,000 taon na ang nakalipas, ito na ang namumuna sa lahat ng mga sekta. Ang walang katulad na Sword God mula sa templo, isang hakbang na lang ay magiging immortal.
Yayamang nasa kanya ang Sword God Command. Siya nga ang punong tagapag-ingat ng Sword God Temple. Xiao Wuye, wala ka talagang takot sa kamatayan. Isa ka lang itinakwil na alagad ng Green Dragon Sword Sovereign, isang walang kwentang manugang ng pamilyang Shen. Hawak-hawak mo ang isang peking token. Nagpapanggap bilang ang walang katulad na Sword God? Hahaha. Kaya pala pamilyar ang itsura niya. Ito ay siya nga, ang itinakwil na alagad ng aming Green Dragon Sword Sect, Xiao Wuye. Nandito ka ngayon. Para mamamanhik na bumalik ka sa Green Dragon Sword Sect, Naalala ko na rin. Siya ngayon ang pinatawsik noon mula sa Green Dragon Sword Sect. Ang walang kwentang yon. Akala ka ube naman kung zino. Sa huli, isa pala siyang katawa-tawang palaboy. Xiao Wuye, hindi mo naman akalain na talagang natakot ako sa iyo? Mga kababayan, ako po'y pinagpala na nabigyan ng gabay ng walang katulad na Sword God. At pinakalooban ng kanyang Sword Intent, ipinaiwan pa niya ang kanyang pangunahing espadang dragon, ang Dragon God Sword, sa aming Green Dragon Sword set bilang pambansang kayamanan. Ang walang katulad na Sword God, ang aking maestro, si Liang Qian. Kung wala siya, wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. Ang paghahanda ko ng piging ngayon ay hindi lamang pa sa pirma sa pamilyang Su, kundi pati na pa sa pagbibigay pugay sa aking maestro. At ikaw, Xiao Wuye. Hawak ang peking token, nagpapanggap bilang ang walang katulad na Sword God. Iniisip mo ba na mga tanga kami? Nakakatawa. Napakakatanga. Xiao Wuye, nahayag na ang paluloko mo. Engis Watson, gumingiti ka pa? Mukhang wala ka ng hiya. Liang Qian, sinabi mong pinatnubayan kita. Pero bakit hindi ko maalala na may ganitong masamang alagad? Tingnan nyo, matigas ang ulo. Haha. Xiao Wuye, ikaw talaga. Di Suzuko hanggat, di nakikita ang kabaong. Pasalamat ka. Nawala rito ang maestro ng Swordson, ang walang katulad na Sword God. Kung malalaman niyang ginagamit mo ang kanyang pangalan, baka mamatay ka ng di mo alam. Siya pa, karapat dapat ba siyang patulan ng dakilang Diyos ng espada? Enga tauhan. Liang Qian, ano ang balak mo? Ano ang pakialam mo sa gagawin ko? Si Xiao Wuye ay nagkukunwaring walang kamatayang Diyos ng espada. Balian ng paa at itapon siya. Dumating ang regalo mula sa templo ng Sword. Mangyaring humingi ng pagtanggap sa Miss Su. Lahat pala ito ay siyam na uri ng banal na sandata. Nalalakao. Ang kayamanan ng Dragon Tiger Sect ay 6 na uri lamang. Ang mamahaling mga regalong ito para sa akin lahat. Bakit mo naman naisip na para sa iyo ang mga regalong ito? Kung hindi para sa akin, Eddie, para kay Suking Chue na hamak na babae. Si Miss Su ay naghanda ng ilang maliit na regalo. Sana hindi mo ito ikahiya. Ang lahat ng ito para sa akin. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang walang kamatayang Diyos ng espada. Ikaw ang nagpadala ng mga regalong ito. Siyempre pa. Bukod sa akin, sino pa sa mga nandirito ang may kakayahang magbigay ng ganitong mga regalo? Haha, isa kang mapagpangga. Kung kaya mong magbigay ng ganitong regalo, bakit ka pa? Napalayas sa Azure Dragon Sword Sect? Kung kaya montak, bakit ka pa nagpakabaliw at nagpakasal sa pamilya Shen? Tapos pinalayas din? Kung kaya montak, bakit wala sa dulo? Ang pangalan mo, Xiao Wuye? Haha. Sa tingin ko, ang regalong ito ay para talaga kay Yao Yao. Si Yao Yao at ang dakilang disipulo ay itinakda ng tadhana. Ang dakilang disipulo ay minamahal na estudyante ng walang kamatayang Diyos ng espada. Ito ay regalo ng walang kamatayang Diyos ng espada para sa aming pamilya Su, bilang kasunduan sa pagpapakasal. Isang malaking karangalan na mapili ng dakilang disipulo, Su Yao. Suyaw, napakawalang hiya mo. Ako, si Suking Su, ayaw kong pakasal kay Liang Qian. Ngunit hindi pa walang bisa ang kasunduan namin. Suyaw, ikaw at ang aking nobyo nagkakasama. Hayagan kang naging tabi. Sa pagiging walang hiya. Wala kang kapantay. Huwag kang magsinungaling. Walang ebidensya. Mula nang makipagtalik ka kay Xiao Wuye. Natapos na ang kasunduan natin. Kung hindi, bakit ngayon lang ibinigay ng walang kamatayang Diyos ng espada ang ganitong mamahaling regalo kay Yao Yao? Naintindihan ko na ngayon, Suking Tsue. Ikaw ang traidor ng pamilya. Ikaw ang nangaliwa. Ngayon gusto mong baliktarin ang sitwasyon at siraan si Yao Yao. Ang puso mo ay talagang napakasama. Katarantaduhan. Naroon ang katotohanan. Gusto mo pa bang magdahilan? O Zadyang, pinag-alinlangan mo ba ang regalong ito mula sa Diyos ng espada? Nagkamali siya ng pinadalhan. Naroon ang katotohanan. Gusto mo pa bang magdahilan? O sadyang pinag-aalinlangan mo ang regalong ito mula sa Diyos ng espada? Nagkamali siya ng pinadalhan. Kayong mga bulag sa katotohanan, sa totoo lang. Talagang hinahangaan ko kayo, kayang-kayang mawala ng hiya hanggang sa ganitong antas. Hoy, hindi kami tulad ng iba na para lang makakuha ng mana. Ginawan pa na masama ang sariling ama, matagal nang may balita.
na ang puno ng pamilyang Su ay nilason. Totoo pala ito, ang pamilyang Su ay isa. Kilalang angkan, paano nagkaroon ng ganitong walang utang na loob na anak? Suyaw, huwag kang magbintang ng walang basehan. Huwag kang matakot, nandito ako. Siya Uwe, huwag ka nang makialam. Ito ay usapin ng pamilyang Su, ako ang bahala dito. Tanong ko lang, Miss Su, paano mo ito lulutasin? Oh, Pakiusap, Miss Su, magpakahinahon ka, nandito ang punong templo. Ngayong gabi, walang makakatakas sa mga humamak sa iyo. Suyaw, sigurado ka bang ibibigay mo sa akin ang mga regalong ito para kay Miss Su King Su? At kunin para sa sarili mo. siya Uwe, ayaw ko sa iyo, huwag kang magmatigas. Ito ay kasunduang handog sa akin ng Diyos ng Espada. Ano ang kinalaman mo dito? Sige, dahil desidido na kayong tanggapin ang kahihinatnan nito. Huwag kayong magsisisi mamaya, sige. Dahil desidido na kayong tanggapin ang kahihinatnan nito, huwag kayong magsisisi mamaya. Ano na yon? Xiaoye, bukod sa pagyayabang mo dito, ano pa ang kaya mong gawin? Liang Chen, kung papatayin kita ng isang saksak at mamatay kang walang kalaban-laban, napakadali naman para sa iyo. Ikaf? Ano ka, Bea? Isang itinakwil na disipulo ng King Longsword Sekla. Ayaw mo ba akong patayin? Huwag kang magmadali ang paggawa ko ng mga bagay. Ay laging may dahilan. Isang minuto kung wala pang darating na magliligtas sa iyo. Sa loob ng isang minuto ngayong araw na ito, talagang mapipilitan akong papatayin ka. Hahaha, nalalapit na ang kapahamakan, nagpapanggap ka pa. Xiaoye, kung mag-artista ka sa komedya, talagang mataas ang magiging kita mo. Ziga, Maghintay tayo ng isang minuto, pagkatapos. Paano mo itutuloy ang palabas na ito? Xiaoye, huwag ka nang lumaban ngayon. Ginulo mo ang aking sagning ceremony, ininsulto mo ang Diyos ng Espada. Ngayon, kailangan kitang patayin upang mabigyan ng paliwanag ang mga set sa Southern Domain. At ang Diyos ng Espada, ang Templo ng Espada, ano sa palagay ninyo? Tama ba ang sinasabi ko? Liang Chen, tapos ka na ba sa mga huling salita mo? Nagtatagal ka pa rito, naghihintay ka pa ba ng tutulong sa iyo? Sasabihin ko sa iyo. Ngayon ang pamilya Su ay mayroong at ang tatlong malalaking set sa Southern Domain. Purple Wind Pavilion, Dragon Tager Sect at Taix-1 Gate ngayon. Kahit ang Diyos mismo ang dumating. Hindi kanya may liligtas, mamamatay ka rito, sinasabi ko. 3, 2, 1. Dumating na ang Supreme ng Southern Domain na si Honansen. Nagtatagal ka pa rito, naghihintay ka pa ba ng tutulong? Sa iyo? Sasabihin ko sa iyo. Ngayon, ang pamilya Su ay mayroong at ang tatlong malalaking set sa Southern Domain, Purple Wind Pavilion, Dragon Tiger Sect, Taishian Gate. Ngayon, kahit ang Diyos mismo ang dumating, hindi kanya may liligtas, mamamatay ka rito, sinasabi ko. 3, 2, 1. Dumating na ang Supreme ng Southern Domain na si Honansen. siya ang isang malaking tao sa aming Southern Domain. Kahit ang Green Dragon Sword God ay dapat siyang igalang. Isang simpleng segning ceremony lang, pero nagdala ng ganitong malakas na tao. Supreme Huo. Xiaoye, kahit ang Supreme ng Southern Domain ay dumating na. Tingnan natin kung gaano katagal ka pang mabubuhay. Ano ba ito? Supreme Huo, ngayon ay dapat na signing ceremony kasama ang pamilya Su. Ang batang ito ay hindi inanyayahan. Hindi lang sinaktan ang mga gwardiya ng Su. Sinaktan din niya ang anak na babae ng Su. Oh, totoo ba ito? Ang batang ito ay sobrang mayabang. May hawak na peking token. Paulit-ulit na ininsulto ang pamilya at ang Diyos ng Espada, batang. Gusto pang kunin ang regalo ng Diyos ng Espada. Talagang sobrang mayabang. Ngayon ay dapat siyang parusahan. Kung hahayaan pa natin siyang magulo, baka maabot ang taong iyon. At ang buong Southern Domain Ay maapektuhan dahil sa kanya. Mabuti, hindi ko inakala na ang isang simpleng segning ceremony ay ginawa ninyong napakagulo. Kayo ay sobrang lakas ng loob. Ang hindi mo alam, itong Xiaoye ay dating itinakwil na estudyante ng aming King Long Jansek. Dahil sa kanyang kawalan ng pag-unlad sa pagsasanay sa loob ng maraming tao, kaya siya pinalayas. Sa kabutihang palad, nakilala ko ang Diyos ng Espada na si Wushuang. At sa kanyang gabay ay nakilala ko siya. Kung hindi, ngayon ay nagpeki siya ng token at nagbayad ng 2 artista. Baka nga. Naluko niya tayo. Xiao Wuye. Ngayon ay narito rin si Supreme Hu. Bakit hindi ka pa lumuhod? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Baka may pag-asa ka pang mabuhay. Siya Uwe, si Supreme Hu ang pinakamakapangyarihan sa Southern Domain. Humingi ka ng tawad, baka may pag-asa ka pa. Humingi ng tawad? Sa tingin ko, siya ang dapat lumuhod at humingi ng tawad. Xiao Wuye, mukhang tuluyan ka nang nawala sa sarili. Pati si Supreme Hu ay hinahamon mo. Layo tayo sa kanya. Xiao Wu, ikaw ang naghahanap ng kamatayan.
Huwag mo kaming isama sa gulo mo sa pamilya Su. Ngayon, talagang kinain mo na ang lahat ng narito. Binigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Ayaw mo. Gusto mo talagang pumunta sa kamatayan? Walang pipigil sa iyo. Nakakatawa, Liang Chan. Dapat mong pasalamatan si Supreme Hu kung hindi siya dumating. Baka nasa tulay na ng kamatayan ka na. Ano ang ibig mong sabihin? Hu Nansen, bakit hindi ka nagpapakumbaba sa akin? Nababaliw ka na ba? Hindi lang Zia bastos kay Swordmaster. Pati kay Supreme Hu ay walang respeto. Nagalit ka kay Supreme Hu, siguradong mamamatay ka. Honansen ng Southern Domain, nagpapakumbaba sa Diyos ng Espada. Anong Supreme Hu? Bakit mo ginagawa ito? Zia ay isa lamang itinakwil na estudyante ng Kinglong Jansek. Tumigil ka. Liang Chan, siya ang nagligtas sa iyo. Hu Nansen, kung isang segundo ka pang nahuli, ang Liang Chan ay bangkay na sana. Hu Nansen ng Southern Domain ay nahuli sana. Patawarin ako ng Diyos ng Espada. Paano ito nangyari? Ano ang nangyayari? Ang Supreme ng Southern Domain ay humihingi ng tawad sa kanya? Ah, Supreme Hu, hindi ka huli. Abala ka sa iyong mga gawain kahit na sa pagdating mo sa akin. Ay eksakto sa oras. Sinabi ni Jenlan na ikaw ay masipag sa mga nakaraang taon. Tama ang kanyang sinabi. Diyos ng Espada, patawarin mo ako. Ay humihingi ng tawad. Supreme ng Southern Domain, ano ang kasalanan mo? Ikaw ba ay may kasalanan dahil sa maayos mong damit o sa pagbibigay mo ng mamahaling sasakyan? O baka naman, ang kasalanan mo ay ang hindi pagluhod sa akin? Pinapunta kita dito, tapos ganito pa ang ipinakita mong pagpaparangya. Ikaw, Hu Nansen, talagang lumalaki ang iyong kapalaluan. Ngayong nasa harap mo na ako, hindi ka man lang lumuhod. At hinayaan mo pa ang isang hamak na tagapagdala ng tabak na magsalita ng walang galang, ano ba? Sa tingin mo ba ay nakakatuwa ito? O baka naman dahil sa matagal tayong hindi nagkita? Sa mga mata mo, Hu Nansen, wala na ba akong lugar? Hindi ko piyo kaya. Hindi kita papatayin dahil may utang ako sa'yo. Ayokong mag-ipon ng masyadong maraming karma, ngunit kung hindi mo ako bibigyan ng kasiyasyang sagot ngayon, ang kanilang karma ay babagsak sa'yo. Sige, now unavan ka o. Tumayo ka. Alam mo na ang dapat gawin. Kung kaya kanya kabuhan. Siya ay isang itinakwil lamang ng aming Kinglong Sword Sect. Pinapatahimik kita, Hu Ojitsun. Huwag kang matakot sa kanya. Siya ay isang itinakwil lamang ng aming Kinglong Sword Sect. Pinapatahimik kita. Hu Nansen, kung may magnanakaw ng handog para sa templo ng tabak, paano mo ito ituturing na karma? Siyempre, dapat siyang alisin sa Timog Lupain. Ano? Hindi, ang mga handog na ito ay ibinigay sa akin ni Diyos ng tabak na uswang. Babaeng walang hiya, nakikiyapid ka. Ang mga karumal-dumal mong gawain, kasama si Liang Qian. Sino sa buong Timog Lupain ang hindi alam? Akala mo tagpia. Hindi alam ni Diyos ng tabak na uswang ang mga kasalanan mo. Walang nagsasabi nito dahil ang mga sek sa Timog Lupain ay takot sa Kinglong Sword Sect mo. Tumingin ka nga sa salamin, tingnan mo kung ano ka. Ang handog ni Diyos ng tabak na uswang, karapat-dapat ka bang tumanggap? Hu Nansen, narinig mo ba? Ito ay, Handog ni Diyos ng tabak na usuwang, hindi para sa isang babaeng walang dangal. Ang magnanakaw ng handog ng templo ng tabak ay dapat alisin sa Timog Lupain. Ano? Alisin sa Timog Lupain? Hindi. Oo. Siya, si Su Qingcue, siya ang nagnakaw ng handog ng templo ng tabak. Wala kaming kinalaman dito. Pamilya Su. Kasalanan ni Su Qingcue ang lahat. Siya ang may gawa nito sa templo ng tabak. Upang makuha ang mana, si Su Qingcue. At patayin ang sariling magulang. Walang moral, traitor. Hindi na siya kasapi ng pamilya Su. mas mabuti pa nga ito, Hu Nansen. Kanina pa sinabi ng Pangulo ng Pamilya Su na itataboy si Miss Su sa Pamilya Su. Su Qingsu, ngayon ay walang kinalaman sa Pamilya Su ang dahilan na ito. Maaari mong ayusin ng maayos sa Pamilya Su. Siyaway. Ano ang ibig mong sabihin? Maliwanag mula ngayon. Ititigil ang lahat ng pakikipagtulungan ng mga sek at pamilya sa Southern Domain sa Pamilya Su. Putulin ang lahat ng pagkakataon ng Pamilya Su sa Southern Domain. Kung sino man ang magtangkang tulungan ang Pamilya Su, siya ay kalaban ka o Hu Nansen. Hu Sovereign, hindi mo ito dapat gawin. At si Xiao Wei ang unang humamat sa Peerless Sword God. At ninakaw pa ang regalo ng Sword God Temple. Ito, walang kinalaman ang Pamilya Su dito. Miss Su, kayo ang mahalagang tao ng aming Sword God Temple. Kayo at ang inyong Su Corporation. Ako, Hu, ay lubos na tutulong mula ngayon. Kung sino man ang hindi magbigay ng respeto kay Miss Su, ay hindi nagbibigay ng respeto sa akin. Hu Nansen, nalala mo pa? Hu Sovereign, ano ang ibig mong sabihin? Malinaw na si Su Qingsu. Ang kumuha ng regalo ng Sword God Temple, tapos ikaw pa ang magtatanggol sa kanya. Hu Nansen. Tinatawag kitang Sovereign. Pero talaga bang akala mo, ikaw ang hari ng Southern Domain? Sword Child, si Hu Nansen ay nababaliw na.
Gusto pa niyang tulungan si Xiaowi. At itatanggal ang pamilya Su sa Southern Domain. Ano? Wonansen. Parang lalo kang bumabalik sa nakaraan. Ano ba siya? Na dapat kang lumuhod sa kanya? Bakit mo siya sinaktan? Bakit? Dahil hinamak niya ang Panginoon ng Sword God Templo. Walang respeto sa War God. Kahit dumating pa ang kanyang ama ngayon, hindi siya maliligtas. You Sovereign, nagmamalaki ka at hinamak ang Fearless Sword God. Si Xiaowi ang may kasalanan. Uusok-bereiten, urakang. Malinlang ni Xiaoyi. Siya ay itinakwil ng Azure Dragon Sword Sect, asawa ng pamilya Shen na walang silbi, pero ulit-ulit. Hinahamak ang Fearless Sword God. Itinakwil, asawang walang silbi. Tama. Sword God, ikaw ba ay may karapatang husgahan siya? Ang dakilang iyon ay kayang buksan ang Heavenly Gate sa isang iglap noong 100 taon. Ay nasa rurok na ng Saint Realm, isang hakbang na lang, ay magiging immortal. Tama na. Ang Fearless Word God na sinasabi mo ay nakaraan na. Hindi siya kasing galing ko. Ang ibig sabihin ng Panginoon ng Templo, siya ay nasa antas na ng Diyos ng Espada. Ha ha ha. Narinig nyo ba? Zixia o Vuye. Sinasabi pa na mas mahina siya kaysa sa Diyos ng Espada. Bonanzen. Ang batang ito, sa harap ng lahat, iniinsulto ang Diyos ng Espada. Hindi mo pa rin siya ipagtatanggol. Di ba? Ayun. Ang Panginoon ng Templo ng Espada, ang maalamat na Diyos ng Espada, ay personal na dating sa pagpirma. Kung hahayaan mo pa, ang batang ito na magulo at magalis sa dakilang tao, ang buong timog na rehiyon ay maapektuhan dahil sa kanya. Unansen, wala akong pakialam kung sino siya. Sa iyo, pero ngayon. Kahit ikaw ang pinakamakapangyarihan sa timog, hindi mo siya mapoprotektahan. Xiaoyi, ang Diyos ng Espada, ay ang pinakamalakas sa dakin. Ano ka, Bea? Sinasabi mo pa na mas mahina siya kaysa sa iyo. Kung pag-uusapan ang katayuan, wala kang karapatang magsalita sa harap ko. Xiaoyi, naghahanap ka ng kamatayan. Bastos. Sa harap ng pinakamakapangyarihan sa timog, naglakas loob kang gumawa ng aksyon. Honansen, ipagtatanggol mo pa siya? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ano? Ito klaseng banal na Dragon Pill. Ako si Liang Tian, nag-aral na mahigit 30 taon. Isa rin ako sa mga henyo sa pagsasanay sa timog. Ngayon, papatayin ko siya. Walang makakapigil. Umalis ka. Lumuhod. Trenta anyos na, hindi pa umabot sa Divine Transformation Realm, pansamantalang umunlad lang dahil sa gamot. Siya, karapat dapat bang tawaging henyo? Ako si Xiaoyi, may sinabi, may gagawin. Si Liang Chan, ngayon, luluhod at hihingi ng tawad sa akin. Bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Baka siya nga ang Diyos ng Espada. Kayo, lumuhod sa akin ngayon. Bibigyan ko pa kayo ng isa pang pagkakataon. Xia o Vuye. Huwag kang masyadong bastos. Ang aming pamilya Su ay kasosyo ng Green Dragon Sword Sect. Nasaktan mo na ang Sword Prince, ang Green Dragon Sword Master. Hindi kanya pababayaan, tama, Xiaoyi. Hindi mo kami pwedeng saktan. May lakas ka lang, pero dito sa Timo, ang Green Dragon Sword Set ang hari, ang pangulo. Ang Green Dragon Sword Master ay walang katumbas sa Timo. Nasaktan mo na si Liang Tian. Kung patuloy kang magiging matigas ang ulo at gagambalahin ang pamilya Su, talagang wala ka nang ibang pupuntahan kundi ang kamatayan. Sige, sana maalala mo ang ginawa mo ngayon. Unansen, ang inyong kamahalan. Alisin ang pamilya Su sa Timog Rehiyon at putulin ang kanilang hininga. Ikaw ang nagsabi nito, hindi ito biro, tama? Siyempre hindi biro. Sa Timog Rehiyon, sinumang magtangkang tulungan ang pamilya Su, ay kalaban ko na si Huonansen. Sige, ang mga susunod na bagay ay ipapasa ko sa'yo. Opo, mga tauhan, dalhin ninyo ang patay na asong iyon. Sa labas. King Sui, tayo na. Ipadala ang mga regalong ito pabalik sa Su Corporation. Opo. Mas mabuti sa inyo na umalis na kayo sa Timog Rehiyon ngayong gabi. Ang Timog Rehiyon ay walang puwang para sa mga tulad ninyong mga tanga. Ano ang nangyari, King Sui? Ang kakayahan ni Liang Chan ay hindi kasing galing ng kanyang amang Green Dragon Sword Master, ngunit halos kasing galing ni Supreme Hu. Paano mo siya napabagsak sa isang sampal lang? Xiaoyi, sino ka talaga? Sinabi ko na sa'yo.
Ako ang sinasabi nilang Panginoon ng Templo ng Espada, ang walang kamatayang Diyos ng Espada. Nagsisinungaling ka. Kanina sa banquet hall, sinabi mo mas magaling ka pa sa walang kamatayang Diyos ng espada. Paano ka magiging walang kamatayang Diyos ng espada? Ilang katotohanan ba ang nasa bibig mo? Lahat ay totoo. Kingsue, kahit maraming bagay ang hindi mo agad maunawaan, may isang bagay na dapat mong paniwalaan. Ano yon? Sinabi ko na protektahan kita habang buhay. Simula ngayon, walang sinuman sa Timog Rehiyon ang maglalakas loob na bastusin ka. Ang mga nangyari ngayon ay tila katulad ng sinabi mo. Ang mga ipinangako ko ay tiyak kong tutuparin. Base, ang kasunduan mong pakakasal kay Liang Qian ay tuluyan ng natigil. Ang kasunduang ito ay puro salita lang naman. Sa Timog Rehiyon, ang Green Dragon's Word Sect ang hari. Kahit anong sabihin ni Liang Qian, ay mabisa sa kontrata. Dahil sinabi niya sa banquet hall. Ang kasunduan ay tuluyan ng natigil. Pero mabuti na rin ito, isang magandang bagay. Ang ating pustahan, huwag mong kalimutan. Pustahan? Xia Uwe, seryoso ka ba? Sa tingin mo ba, nagbibiro lang ako? Ako si Xia Uye, ang buhay ko ay laging tumutupad sa aking mga sinasabi. Sinabi kong papaluhurin ko si Liang Qian. At babaliin ko ang kanyang mga binti, wawasakin ang kanyang kapangyarihan. Sinabi kong igagalang ka ng buong Southern Domain. At gagamit ako ng marahas na paraan para putulin ang mga plano ng pamilya Su. Pagkatapos, ipapakilala ka ng pinakamapangyarihan sa Southern Domain. Sinabi kong wawasakin ko ang Green Dragon Sword Sect at gagawin ko ito. Sa paraang wala silang magagawa, babaguhin ko ang takbo ng Southern Domain. Xia Uye, kung wala ka ngayon. Malamang nawalan na ako ng dignidad, nagpakamatay na. O nagtiis na lang ng kahihiyan, nawalan ng huling respeto. Xia Uwe, lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Pero may mga bagay na kailangan kong sabihin sa iyo ngayon. Si Liang Qian ay ang pinuno ng Green Dragon Sword Sect. Ngayon sinatan mo siya, ang kanyang ama na si Green Dragon Sword Sovereign, ay hindi ka patatawarin. Sabi nila, ang lakas ni Green Dragon Sword Sovereign ay katumbas ni Sovereign Ho o mas mataas pa. Kung hindi siya napapakialam sa mundo, ang posisyon ng pinakamapangyarihan sa Southern Domain ay mapupunta sa kanya. Kahit na natalo mo si Sovereign Ho, laban kay Green Dragon Sword Sovereign, walang pag-asa ang tagumpay mo. Eh ano ngayon? Alam kong kapag may sinabi ka, gagawin mo. Pero ayokong mamatay ka, kaya sana ay sundin mo ang payo ko, umalis ka sa Jin City. Kung aalis ako, paano ka naman? Salamat sa kabutihan mo, pero hindi mo kailangang mag-alala para sa akin. Dahil sinabi ko na, kahit dumating ang ama ni Liang Qian, luluhod pa rin siya at hihingi ng tawad. Alam kong ganyan ang sasabihin mo. Sige na, kung desidido ka na, sasamahan kita. Seryoso, Kung hindi mo ako iniligtas sa peligro, ako at ang Su Corporation, ay malamang nasa malalim na problema na ngayon. Hindi ako tulad ni Suyo at Suyaw, mga tanga sila. Alam ko kung sino ang nagdala ng lahat ng ito sa akin. Kung talagang lalabanan mo ang Green Dragon's Word Sect, sasamahan kita sa huling laban, pwede ba? seryoso. CJ. Tara na. Miss Su, sumakay ka na. Sa iyo ba ang kotse na ito? Wala kang sinasabing totoo. Janlan. Siguraduhin mayuwi si Miss Su. Naiintindihan ka o, boss. Lumabas ka na. Si Honansen mula sa Timog Rehiyon, nagpapakita sa inyo, Panginoon. Zanay patavarin montag ako, Panginoon. Tama na. Ikaw, Honansen, na mahala sa Timog Rehiyon ng maraming taon. Kahit walang malaking ambag, may kontribusyon ka rin. Ang nangyari ngayon, ituloy na lang natin pantay-pantay na. Maraming salamat, boss. Nakakainis. Si Chiaoyi ang sumira sa sagning ceremony ng pamilya Su. At hinayaan lang nating umalis siya ng ganun-ganun lang. Kasalanan ito ni Su Qingchu. Dahil sa kanya, nawala ng mukha ang pamilya Su sa harap ng maraming pamilya at sect. Grabe ang kahihiyan. Hoy, huwag kayong alis. Kumain muna kayo bago umalis. Ang pamilya Su ninyo, tinanggal na sa Timog Rehiyon. Sinong gustong kumain sa inyo? Mga malas kayong pamilya. Sinumang malapit sa inyo, nadadamay sa kapalaran. Nandito na kayo. Paano kayo nagsasalita? Umalis kayo. Bilisan niyo. Ito ay lamang isang birthing dragon sword na inabandona ang disipulo at ang bata ng pamilya Shen. Nagmamalaki lang sa konting abilidad niya. Tapos ginagago ang pamilya Su. Sa tingin ko, nagpapanggap lang yan. Dito lang sa pamilya Su siya nagpapakita ng tapang. Kung siya ay talagang mas mahusay kaysa sa Peerless Sword Diyos, bakit? Huwag patayin si King Long Jianzong direkta at pumunta sa aking subahay. Para magpakitang gilas? Zizu King Su. Paano siya nagkagusto sa kanya? Siguro. Si Honansen. At si Chiaoye ay matagal nang magkakilala. Gusto makipag-close ni Su Qingzu kay Honansen. Ayan nangyari ang drama ngayon. Ang ibig mong sabihin, ang nangyari ngayon, plano lang ni Xiaovuye lahat? Oo. Hindi rin. Hoy kuya, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Medyo swerte lang talaga si Xiaoye. Nakakuha ng mga oportunidad. Pero sa huli,
Siya rin ay isang natanggal na disipulo ng King Long Janson. Ahulugan kung gaano ito malakas. Maari ito mas malakas kaysa sa King Long Janson. Hanggat ikaw ay nagpapanggap na isang peerless sword Diyos, ito ay isang dragon sword estatwa. Matatakot din. At hindi na siya hahabulin. Tama ka. Ang Diyos na walang peerless sword ay hindi lumitaw sa isang downtown. Sino ba ang nakakakilala sa kanya? Zeke Xiaovuye. Tinarget niya yon. Kaya niya binuo ang malaking drama na to. Peke na token nagpapanggap. Ang plano ni Xiaoye ay napakagaling. Sayang lang hindi niya inasahan si Master Jianzi. Ay ang estudyante ng walang kamatayang Diyos ng espada. Kaya ang pagkakakilanlan ni Xiaoye ay nahayag sa harap ng lahat. Balang mag-ava. Kaya ginamit niya ang kapangyarihan ni Huzon para supilin si Master Jianzi. Pero nagkaroon siya na malalim na away sa Green Dragon Sword Sect. Kuya at 8. Ano ba nagmamadali kayo? Ano ang nangyari? Yung malaking tao sa Sword God Temple, nagpadala ng mensahe mula sa malayo. Sinabi niyang hindi siya darating sa hapunan ngayong gabi. At sinabi rin niyang itutuloy niya ang pag-usik sa nangyari ngayon. Sabi kauna, Zeke Xiaovuye gayon. Malaking problema ang ginawa niya, hindi lang niya ininsulto ang Green Dragon Sword Sect, kundi pati na rin ang Sword God Temple, yung walang kamatayang Diyos. Tiyak nagalit ang walang kamatayang Diyos ng espada dahil sa mahalagang regalo. Naninakaw kaya siya nagalit ng todo. Ibig sabihin beanon. Si Xiaoye na gago ay malapit ng mawala. Hindi lang siya, pati S.I. Su Qingxue, at si Wonanzen. Lahat ng uminsulto sa pamilya Su ngayon walang makakatakas. Master NG Temple. Sabihin mo ano ang kailangan mo. Master, totoo bang naabot mo na ang Sword God Realm? Ang pakiramdam ng enerhiya ay malabo, ang espada ay umabot sa siyam na misteryo. Akala ko ang Saint Realm ay pinakamataas na, pero hindi ko inasahan na noong tunay na pumasok ako sa Sword Immortal Realm, doon ko nalaman ang pagkakaiba ng mortal at immortal. Honansen ay nangangahas humingi ng gabay mula sa Sword God. Ang makatanggap ng iyong gabay Ay mas mahalaga kaysa sa 10 taon ng pagsasanay. Ang landas ng immortal ay natapos na. Ang mga bagay sa mortal na mundo ay parang mga lubid na humihila sa akin. Kailangan kong tapusin ang mga hangaring ito bago ako tunay na maging immortal at umakyat sa immortal na mundo, Honansen. Kung tatanggapin mo ang sanhi na ito, kailangan mong bayaran ng bunga. Sabihin Montag lang, Master. Ako si Honansen, handang magsakripisyo, walang pag-atubili. Sa hindi matagal, akyat na ako sa immortal na mundo. Gusto kong simula ngayon ibigay mo ang lahat para tulungan si Miss Su Qingxue at gawin siyang bagong hari ng Southern Region. Yung ate ng pamilya Su ngayon, ano ang relasyon niya sa iyo? Master. 100 taon na tayong hindi nagkita, lalo kang nawawala sa disiplina. Honansen, ang mga bagay tungkol kay Xiaoye, karapat-dapat ka bang malaman? Upo, kasalanan ka upo. Ang kailangan mo lang malaman, ang babaeng si Su Qingxue ay ang pinakamalaking dahilan ng aking buhay. Yun na yon. Naintindihan ka upo, handa ako. Itanghal si Su Qingxue bilang pinuno ng Southern Domain. Ang hadlang sa akin sa loob ng 100 taon, bigla na lang nasira. Narating ko na ang wheel ng Dawan Ancestor. Ang aking sword path, nagawa ko na rin pala. Ha ha ha. Ang iyong talento, kayang tanggapin lang ang ganitong level ng enlightenment. Ang maliit na cultivation na ito, wala ito sa akin. Pero para sa iyo, ito na ang limit mo. Maraming salamat to, napakalaking utang na loob. Ako si Honansen, wala akong may babalik sa inyo. Karma lang yan, tandaan mo ang sinabi mo kanina. Kung sumuway ka, kahit nasa immortal realm ako, kaya kong hatiin ang langit at lupa para patayin ka. Huwag po kayong mag-alala, kung may manlalapit kay Su Qingxue. Dapat muna silang dumaan sa bangkay ko, si Honansen. Mabuti. Ang master ng templo ay nanatili, at ang kanyang mga subordinates ay may isa pang ticket. Sabihin mo, Ang Green Dragon Sword Sect, sa 2 araw, magkakaroon ng 10 taong Sword Testing Assembly. Sa Lingqiao Pavilion ng Green Dragon Mountain Villa, isasagawa ang ritual para sa Dragon God Sword. Pupunta ang 7 major sects ng Southern Domain. Dragon God Sword. Kahit na naabot ko na ang Sword God Realm at kaya kong gumawa ng espada sa isang pag-isip at puksain ng libo-libo, pero ang Dragon God Sword, kasama ko ito sa loob ng 100 taon. Lord of the Temple, wala kang alam tungkol sa Dragonsword. Ay regalo sa kanya ng isang immortal at ginawa niyang sariling ari-arian. Sinabi pa niya sa publiko na ito ang treasure ng Green Dragon Sword Sect. Talagang walang hiya. Naranasan ko na ang kahihiyan ng Green Dragon Sword Sect. Kung hindi dahil sa pag-atake sa akin, niliyan siya nung ako'y nag-breakthrough at naging tanga ako ng 3 taon. Temple Lord, hindi ko matanggap na nadungisan ang Dragon God Sword ng ganoong tao. Kung papayag ka po, pupuntahan ko na ang Green Dragon Sword Sect. Pakunin ang Dragon God Sword para sa inyo. Hindi na kailangan, may karma pa ako sa Green Dragon Sword Sect. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ipalabas ang balita, 3 araw, ako mismo ang pupunta sa Sword Testing Assembly.
Ako si Xiaowie, palaging may respeto sa protocol. Bago ko puksain ang Green Dragon Sword Sect, kailangan ko munang magpaalam. Sige, naiintindihan ko. Gagawin ko na po ito. Panginoon ng templo, si Liang Chen ngayon. Ilang bises kanyang ininsulto. Bakit hindi mo siya pinatay agad? Kung ipapadala ko siya ngayon sa 6 na daan ng reinkarnasyon, hindi ba't masyadong madali para sa kanya? Gusto kong makita niya ng personal. Ang Green Dragon Sword Sect na ipinagmamalaki niya, nasisirain ko. Ito lang ang paraan upang mabayaran ang kanyang karma. Nga pala, Panginoon ng templo, kumakalat ngayon sa mundo ang balita na 3 araw mula ngayon. Lalabas ka sa pagtitipon ng Green Dragon Sword Sect. Ang balitang ito ay ipinalabas ko kay Hunan Sen. Matagal nang tahimik ang Divine Sword Temple, marami ang nakalimutan na. Kung sino ang tunay na naghahari sa mundong ito, Gusto mong pumatay ng manok para takutin ang unggoy. ang 36 na Celestial Warriors ng Divine Sword Temple ay pawang mga semi-saint na malakas. Ito ay isang ikasampu lamang ng lakas ng Divine Sword Temple. Samantala, ang mga pinakamataas na elder ng mga top sect ay ilang nasa Transformation Realm at halos walang nasa Dao Ancestor Realm. Kung tatawagin silang manok, sobrang taas na ng tingin sa kanila. Sila ay isang grupo lamang ng mga langgam. Kung gayon, Panginoon ng templo, ang ginagawa mo. Genlan, nakapasok ka na sa Saint Realm. At malapit ka ng maging immortal. Ang pinakamalaking hadlang sa landas patungo sa pagiging immortal ay ang mga karma sa mundo. Ang ginagawa ko ay para tapusin ang aking karma. Tinutukoy mo ba si Miss Su Qingsu? Tama, sa pagkakataong ito ay para batiin si Su Qingsu. At pa rin ang aking pangako. Hindi lamang ako pupunta sa pagtitipon ng Green Dragon Sword Sect, gagamitin ko rin ang pangalan ng Su Corporation para sabihin sa mga sect na dadalo na pumunta sa Su Corporation ng Shanghai bukas para pag-usapan ng pakikipagtulungan. Ang balita na tumutulong si Hu Nansen kay Su Qingsu ay kumalat na sa buong Southern Domain Cultivation World. Kung kinikilala ng Siyam na major sect si Su Qingsu, ay darating sila ng tama sa oras bukas. Kung sila ay mahuhuli o hindi darating, baka sila ay mawala na sa Southern Domain. Paglumunay, Kai Su King Su ay kumalat na sa buong Southern Domain Cultivation World. Kung kinikilala ng Siyam na major sect si Su Qingsu, ay darating sila ng tama sa oras bukas. Kung sila ay mahuhuli o hindi darating, baka sila ay mawala na sa Southern Domain. Matandang walang kwenta. Kahit isang forbidden teknike ay ayaw mong ituro sa akin. Nang maubos ang kultivasyon mo at mamatay. Iyan ay dahil sa sarili mong kasalanan. Binabati kita, Sword Master, sa pagtawid mo sa Dao Ancestor Realm. Bukas ay ang paligsahan ng pagsubok sa espada. Kung si Xiaoye ay maglakas loob na dumating, gagawin kong hindi na siya makakabalik pa. Kinsue, ngayon ay ang araw ng ating kasal. Bibigyan kita ng isang malaking regalo. Xiaowie, wala ka bang? Kahit kaunting pangamba, ang iyong haharapin ay ang Green Dragon Sword Sect, ang pinakamalakas na puwersa sa buong Southern Domain. Ang haharapin ng Green Dragon Sword Sect ay ang Panginoon ng mundong ito. Sige, sasamahan kita sa iyong kabaliwan. Kung magtatapos ito ng marangal, ay masasabi kong hindi na sayang ang aking buhay. Isang karangalan para sa kanila na mamatay sa ilalim ng aking espada. Sa buhay na ito, makakamtan nila ang isang marangal na pag-alis. Dapat pa silang magpasalamat sa aking kabutihan. Xiaoye, talagang hindi ka takot mamatay. Naglakas loob ka pang sundan ako sa paligsahan ng pagsubok sa espada. Ay, Ate Qingsu. Ang tagal na nating hindi nakita. Bakit parang hindi ka masaya nang nakita mo ako? Hulan ka o. Nagtataka ka. Kung bakit, kahit na si Hu Nansen ay nagpawalang bisa sa aming family. Sa Southern Domain ay maayos pa rin kaming. Nakarating sa paligsahan ng pagsubok sa espada. Tamad lang akong patayin kayo isa-isa, mga langgam. Sakto, itong pagkakataon ay para lipunin kayong lahat. Haha. Pagdating sa pagsasalita, ikaw. Si Xiaoye ang numero 1 sa Southern Domain. Noong nakaraang seremonya ng paglagda, nakatakas ka. Hindi ko akalain na susundan mo pa ako dito. Siguro hindi mo alam. Ang Peerless Sword God ay galit na galit dahil ninakaw mo ang kanyang regalo. At sinabing hahabulin niya ito hanggang sa dulo. At ngayon, nandito siya. Isang basura na umasenso sa pamamagitan ng pagbebenta ng sarili. Karapat-dapat ka bang tumahol dito? Su Qingsu, naglakas loob kang saktan ako. Ang sampal na ito ay para sa paghamak mo sa aking nobyo. Ang sampal na ito ay para sa iyong kasuklam-suklam na pagtataksil sa iyong kapamilya. Ika. Ang sampal na ito ay para sa iyong kawalan ng katapatan at pagiging walang utang na loob, na nagdulot ng malubhang sakit sa aking ama. Su Qingsu, talagang wala ka ng respeto. Ito ang Green Dragon Sword Sect, hindi lugar para sa iyong kalokohan. Xiao Vuye, Ikaf. Hindi ko kayo papatayin ngayon. Gusto ko lang na malaman niyo kung paano kayo mamamatay. Buksan niyo ang inyong mga mata at tingnan ninyong mabuti. Kung paano mawawala ang Su family sa Southern Domain at ang Green Dragon Sword Sect, ay kung paano ko wawasakin sa isang idlak. Ngayon ay ang 10 taong pagsubok sa espada ng Kinglong Sword Sect. Ako ang kumakatawan sa Kinglong Sword Sect. Maligayang pagdating sa inyong lahat.
Ang aking ama ay may karamdaman ngayon, kaya ang pagsubok na ito sa espada, ay ako ang magiging tagapangulo. Nakikita ninyo ako, bakit hindi kayo lumuhod? Narito ang Sword Master. Hindi ka baluluhod. Gusto mo bang mamatay? Liang Chen. Nakita mo ako, bakit hindi ka nagpapakumbaba? Xiao Wuye. Talagang dumating ka. Liang Chen, hindi ba ako sapat na malupit noong huli? Hinahamon mo pa rin ako sa harap ko, 10,000 espada ang humuhuni. Kaya mo ba? Subukan mong magpakumbaba. Tingnan natin kung kaya ko. CJ. Si Aoi ay nagpapakumbaba. Ano ba yun, Liang Chen? Handa ka pa bang tanggapin ang aking pagpapakumbaba? Liang Chen, bakit hindi pa ako nagpapakumbaba? Ay hindi mo na kaya? Kalokohan. Ang sinag ng espada kanina ay maliwanag na galing sa Diyos ng espada. Ito ay pagsubok sa akin. Talagang matigas ang ulo mo. Imposible, talagang imposible. Liang Chen, kailangan mo pa bang magpakumbaba ako sa'yo? Liang Chen, kailangan mo pa bang magpakumbaba ako sa'yo? Ang Diyos ng espada ay nagpadala ng mensahe sa akin. Ang sinag ng espada ay napakalakas, halos hindi ko makayanan. Ang mensahe ay nagsabi sa akin na nais niyang buksan ang seremonya ng espada. Ang pag-alay sa Dragon God Sword, ngunit Sword Master. Ang Chiaoye na ito ay isang hamak na langgam. Sa tamang panahon, ayusin ko siya. Unahin natin ang seremonya ng espada. Huwag mong galitin ang Diyos ng espada. Naiintindihan mo ba? Dragon God Sword. Ano? Ano ang nangyayari? Walang humawak sa Dragon God Sword. Bakit ito humuhuni? Bakit? Siyempre, dahil ang may-ari ng Dragon God Sword ay dumating. Liang Tian ay nagpapakumbaba sa Diyos ng espada. Gago. Xiaoye, dumating na ang Diyos ng espada. Bakit hindi ka pa lumuhod? Liang Chen, hindi mo makita ang langit dito. Paano mo nalaman na dumating ang Diyos ng espada? Ano ang ibig mong sabihin? Tama ang sinabi mo, ngunit hindi langit ang dapat mong sambahin. Kundi ako, Xiaoye, ano ang ibig mong sabihin? dahil ako ang Diyos ng espada. Xiaoye, nawawala ka na sa isip mo. Dumating na ang Diyos ng espada, ngunit nagkakaila ka pa rin sa kanya. Xiaoye, hinakaw mo ang handog para sa walang kamatayang Diyos ng espada. Sinira mo pa ang seremonya ko. Hindi ba't galit ang walang kamatayang Diyos ng espada? Sinabi ko na, ako ang walang kamatayang Diyos ng espada, at kayo ang nagpagalit sa akin. Gago ka! Hinamak mo ang walang kamatayang Diyos ng espada. Ngayon, ako si Liang Xian, papatayin kita muli. Gago ka! Hinamak mo ang walang kamatayang Diyos ng espada. Ako si Liang Xian, papatayin kita muli. Liang Chen, ito na ba ang buong lakas mo? Imposible. Bakit imposible? Isang hamak na langgam sa antas ng tao, Ancestor. Gusto mo akong saktan? Hindi. Ito ay tiyak na masamang salamang ka. Espada, dumating. Ang tunog ng espada ay umabot sa siyam na langit, walang katulad sa kasaysayan. Paano ito posible? Paano mas magaling ang iyong talento sa espada kaysa sa akin? Bakit? Naibigay ko na ang sagot sa'yo. Dahil ako ang tunay na may-ari ng Dragon God Sword. Ang walang kamatayang Diyos ng espada. Liang Chen, 3 taon na ang nakalilipas. Ako ay nagretiro para magsanay. Ngunit tinalo ninyo ako ng patago at ginulo ang isipan ko sa loob ng 3 taon. Talagang kahiya-hiya kayo sa inyong dakilang ancestor. Lin Feng, ngayon ay darating ako. Upang tapusin ang ugnayang ito. Imposible. Alagang imposible. Hindi ka ang walang kamatayang Diyos ng espada. Ngayon, papatayin din kita, ako si Liang Xian.
100 taon na, bumalik na ako, ang demonyo ng Divine Realm. Sabi ko na pamilyar ang amoy na ito, ikaw pala. Demonyo mula sa labas ng mundo. Xia Ovuye. 100 taon na ang nakalilipas, ikaw ang pumatay sa akin. Ngayon, hindi na ako matatalo sa iyo. Noon, nakatakas ang iyong kaluluwa. At inutusan ko ang Temple of the Sword na hanapin ka sa loob ng 100 taon. Hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang lalapit para mamatay. 100 taon akong nag-aral ng masamang sining. Ang hinihintay ko ay ang araw na ito. Xia Ovuye. Handang mamatay ka na. Lang. Ano? Naabot mo na ang realm ng Diyos ng Espada? Ang pagkakaiba ng realm ay hindi matutumbasan ng isang masamang sining. Demonyo mula sa labas ng mundo, ngayon ay gagawin kong mawala ang iyong kaluluwa. Hindi ako makakapayag. Hindi ako makakapayag. Ang mga demonyo sa labas ng mundo ay nawasak na, ang King Sword Sect ay bumagsak na. Ang lahat ng aking mga gawain sa mundo ay natapos na. King Sui, si Jianglan ay magiging proteksyon mo habang buhay. Magkita tayo sa Celestial Realm.